I-share ko daw yung experience ko dito during winter, lalo na yung accommodation ko. So, bali yun ang accommodation namin. Hindi na kaya nung floor heater. So, hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, ako naman ay nagbabalik na naman guys. So, today is Friday. Bali, kaka-out ko lang sa work. And ngayon, umpisahan na natin agad-agad ang ating vlog. So, ang topic natin today is galing to sa isa na kong subscriber. So, nag-request siya na i-topic natin ito. So, nag-comment siya nung mga November. So, i-screenshot ko sana siya guys. Pero nakalimutan ko na kung saang vlog siya nag-comment. So, ang request niya ay i-share ko daw yung experience ko dito during winter. Lalo na yung accommodation ko nga is container. So, bali yun ang topic natin for today. So, yung nag-comment, shout out. So, hindi ko na makita yung comment mo. Kung napapanood mo ito, you can comment down below. So, ayun na. Paalala ko pala guys na yung accommodation ng mga EPS worker dito sa South Korea ay iba-iba. So, maaaring maging accommodation mo dito is container or kung naswertihan mo naman ay apartment. Meron naman yung sa company nila, sa taas ng company nila, yung kisuksa ng mga EPS workers. So, kumbaga yung ibaba, yun yung factory company ninyo. And then yung second floor or third floor, yun yung kisuksa or accommodation ng mga EPS workers. So, yun guys, kaya yung mga isi-share ko lang dito is based lang sa aking experience dahil ang accommodation ko nga ay container. So, iba-iba guys. So, huwag kayong mag-alala na baka isipin ninyo na lahat ng mga EPS worker na pumupunta dito, yung accommodation na napupuntahan nila ay container. So, paalala lang guys na iba-iba. So, sabi nga nila, swertihan lalo na kung sa apartment ka napunta. So, ano ba yung na-experience ko dito during winter? So, guys, walang palapalabo, walang halong etchos. Mahirap. As in, mahirap. Lalo na talaga pag winter. Kasi, napakalamig. Lalo na pag yung degree is minus 15 or minus 10 pataas. Hindi na kaya nung floor heater, so kailangan meron ka ding fan heater. So sa case ko nga, hindi kaya ng floor heater. So bumili ako ng fan heater ko para mainit sa buong container. Pero minsan guys, lalo na nung negative 15 yung temperature, hindi talaga kinaya. So sobrang lamig, ang hirap. Dahil sa sobrang lamig guys nun, parang ayaw ko nang tumayo dun dito sa higaan ko. Kasi yung higaan ko guys is nakadikit siya sa floor para abot siya ng floor heater. So talagang ayaw ko nang umalis sa higaan ko. Nakadikit na lang ako kasi mainit. Kasi pag tumayo ako, malamig na pag ganitong level na tayo. Ang lamig-lamig na guys. So ayun, kaya naka-jacket ako, lahat naka-bonnet pa ako kahit nasa loob ako ng container. So, sa loob pa lang yun guys ha, sa kwarto. What more pa, kung yung CR ninyo, yung shower ninyo, and kusina nyo, lalabas ka pa. Diba? So, dito sa namin, sa kisuksa namin, ganon. So, buti na lang yung CR ko, malapit lang, dito lang sa tapat ng aking container. Pero yung kusina guys, maglalakad ka pa. Pero hindi naman sobrang layo. Pero maglalakad ka pa. So, meron akong clip dun guys. Ipapakita ko sa inyo. So, bali yan ang accommodation namin guys. Papakita ko sa inyo. Kaya struggle tuwing winter. Kasi, ayan yung room ko. Yung room ng mga katrabaho ko. And then, lalabas ka pa para pumunta ng CR. To, CR tong dalawang to. And then shower, and then dun yung washing. So, ang hirap talaga guys. And then, mas lalo mahirap kasi ang layo, diba? Lalo na dun sa kwarto ko. Ito yung kusina. Maglalakad ka pa. Ayun, hanggang dito. Nadulas pa nga ako dito guys. Lagi ako nadudulas. So, bali, ayan guys, ang aming accommodation dito. Kaya sobrang hirap. Hiwa-hiwalay. Hindi siya yung parang sa bahay na iisa, nandun na lahat. Kusina, banyo, kwarto, ganon.
lahat na lang ata ng struggle during winter na experience na namin. So, as you can see guys, hiwa-hiwalay, di ba? Yung container room namin, tapos may shower, CR, tapos yung kusina, hiwa-hiwalay. So, kailangan maglakad ka pa. Isa din sa problema namin dito guys during winter ay tubig. So kailangan binabantayan namin lahat. Kailangan yung sa shower, sa washing, sa CR namin and sa kusina naka-open kahit konti yung faucet. So kailangan tuloy-tuloy yung running water. Kasi pag hindi namin yung binuksan guys, lalo na kung yung temperature is a -degree, for sure talagang titigas yung tubig and walang lalabas sa faucet. So, in short, wala kaming tubig nun kung hindi namin gagawin yon. So, kailangan nakabantay kami lagi. Kailangan alert kami. So, may time na nangyari yon sa kusina, may nakalimot na hindi buksan ng konti yung tubig sa kusina. Ayun, wala kaming tubig sa kusina. So, iigib pa kami sa shower. Kaya yun, tas ang lamig-lamig, di ba? So, doble hirap. Tapos, yung kusina namin dito, guys, sobrang lamig. Ang hirap magluto. Kasi ano lang siya, fan heater lang yung kusina namin dalawa. Walang floor heater. So, tuwing nagluluto kami, talagang ang hirap. Yung kamay ko nga, naninigas na sa sobrang lamig. So, pag kumakain, guys, hindi na ako kumakain sa kusina. Dinadala ko na lang dito sa aking kwarto. So, buti na lang nga ay nakabili ako ng microwave para iniinit na lang yung ulam ko. So, ayun. So, isa pa na struggle namin dito, guys, is yung sa washing. Diyos ko, pag talagang -15 pataas, ganon, or -10, yung washing, wala na lumalabas na tubig sa sobrang lamig. So, ayun, ang ending, hindi kami makakapaglabas. So, ang hirap-hirap, guys. Talagang tubig ang major problem namin dito tuwing winter. So, at least, diba, pag wala, ulitin mo na lang yung suot mo. Charis. So, yung kuya ko nga na taga Yangju, mas malamig yung winter doon, guys. Bale, sa taas sila. Yung accommodation nila noon sa container. So, talaga ang problema din nila noon is sobrang lamig sa kwarto and yung tubig. So, nung nawalan sila ng tubig, walang ang ginawa ng boss nila, kinuhanan na lang sila ng apartment. Diba? Sana all. Dito sa amin kasi, pati bayan. Charis. Hindi kasi, sa amin kasi, kahit yung mga Koreano kasi, chinecheck nila yung mga faucet namin bago sila umalis or mag-out. Chinecheck talaga nila lahat, isa-isa, yung kusina, yung washing, yung shower, yung mga CR namin. Chinecheck nila kung naka-open yung mga tubig namin. So, ayun. Kaya minsan lang mangyari sa amin na mawalan kami ng tubig dito. Pero pag merong isa dito sa mga kasama ko na nakalimot, syempre, nako, dama yan lahat, diba? So, ayun. Yun lang. Syempre, tulungan din. Check nila. Check namin lahat, di ba? Para walang makaligtaan na mga faucet dito na hindi na on. So, ayun. Buti na lang, madalang lang mangyari sa amin yon yung nawawalan kami ng tubig. So, nasabi ko na ba lahat ng mga struggle namin dito? Parang yun guys, yung pinaka-major lang yung mga binanggit ko. So, ayun. At least, kahit ganon, nasusurvive namin yung winter kahit papano. Well, namumroblema naman talaga kami ng sobra-sobra kapag yung temperature talaga is -10 pataas or mga 7, ganon. Yun lang yung mahirap. Pag -5 pababa, medyo kayang-kaya naman. So, tulad ngayon, hindi masyadong malamig, -2 lang. Kaya, ayan, tignan nyo, naka-t-shirt pa ako dito sa loob, diba? Pero pag -10 na guys, pataas. Hindi ko na kaya mag-t-shirt dito kahit naka-fan heater, may floor heater pa. So, ayun, syempre, tiis-tiis lang tayo. Wala naman tayong magagawa. Ito talaga yung binigay sa atin. So, minsan nga, syempre, minsan naiinggit ako, di ba? Yung iba, naka-apartment. Pero ganyan talaga. Talagang destiny na dito ako mapunta. Wala naman tayong magagawa doon. At least naman is nasusurvive namin yung winter dito. So, ilang winter na yung dinanas ko. 7 winter na. At least, ayun, di ba? Nasusurvive. Pero hindi ka masasanay, guys. Kasi, mahirap talaga siya. Kahit sabihin mo na, ay, 7 years ka na, hindi ka pa nasanay. Hindi. Kasi, mahirap talaga. Hindi ka masasanay sa lamig. Kasi, hello, ang lamig. Paano ka masasanay doon? Taga ano tayo? Philippines. Char.
So, ayun guys, ang aking experience dito during winter. So, ayun nga, ang sagot, mahirap, di ba? So, dun sa subscriber ko na nag-comment, sana nasagot ang iyong katanungan. So, I think dito ko na i-end yung vlog, guys. So, bago ko i-end pala, dun sa mga EPS, aspiring EPS worker, or yung mga gustong mag-take ng EPS topic exam, kung nangangailangan kayo ng reviewer, you can message me on my Facebook page. So, ayan yung Facebook page ko, guys. I-message nyo lang ako dyan and magre-reply ako sa inyo pag hindi ako busy. So, huwag kayong mag-alala, guys. Wala yung bayad. So, you can message me on my Facebook page. Okay? So, that's it for today. So, kung nagustuhan ninyo yung video na ito, please give it a thumbs up. And kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel and please click the notification bell para updated ka sa mga video na i-upload ko dito sa aking YouTube channel. So ayun guys, thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!